Language, Grade 1. Quarter 4, Week 6. Let's learn about comparing and contrasting ideas using signal words. Dati, ngayon. Day 1 to Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. For today's lesson in Language 1, we will discuss about comparing and contrasting ideas using signal words. Dati, ngayon. Day 1. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can compare and contrast ideas using signal words. Dati, ngayon. Explain different ways and means to show care and compassion towards the environment. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Noong nakaraan, napag-aralan natin ang pagpapanatili ng kalinisan ng ating kapaligiran. Paano nga ba natin mapapanatiling malinis ang ating kapaligiran? Ano-ano ang inyong ginagawa upang mapanatiling malinis ang kapaligiran? Ngayong araw, makikinig tayo ng kwento tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa ating mundo. Magsasanay rin tayo ng pagkukumpara ng mga bagay gamit ang mga salitang dati at ngayon. Alamin natin ang kahulugan ng mga sumusunod na salita at parirala. Ang mga salitang ito ay malasakit, lumulubha ang pakiramdam, gumiginhawa ang pakiramdam, nagbubuga ng usok, recycle, polusyon. Ano ang kahulugan ng salitang malasakit? Ang malasakit ay pagpapakita ng pag-aalala, pagmamahal, at pag-unawa sa kapwa o sa kapaligiran. Halimbawa, ipinakita niya ang malasakit sa kapaligiran sa pamamagitan ng pagtatanim ng puno. Ano naman ang kahulugan ng pariralang ito? Lumulubha ang pakiramdam. Ang kahulugan nito ay mas lalong sumasama o lumalala ang nararamdaman. Halimbawa, lumulubha ang pakiramdam ng bata kapag hindi siya nagpapahinga. Ano naman ang kahulugan ng pariralang ito? Gumiginhawa ang pakiramdam. Ang ibig sabihin nito ay mas nagiging maayos o mas magaan ang nararamdaman. Halimbawa, gumiginhawa ang pakiramdam ko kapag umiinom ako ng mainit na sabaw. Ano naman ang kahulugan ng pariralang ito? Nagbubuga ng usok. Ang kahulugan nito ay naglalabas ng usok tulad ng sasakyan o pabrika. Halimbawa, ang lumang sasakyan ay nagbubuga ng usok na maitim. Ano naman ang kahulugan ng salitang recycle? Ang recycle ay muling paggamit o pagproseso ng mga bagay na maaaring pakinabangan pa upang hindi masayang. Halimbawa, mahalaga ang recycle upang mabawasan ang basura sa ating komunidad. Ano naman ang kahulugan ng salitang polusyon? Ang polusyon ay dumi o kontaminasyon sa hangin, tubig o lupa na nakasasama sa kalusugan at kapaligiran. Halimbawa, ang polusyon sa hangin ay maaaring magdulot ng sakit sa paghinga. Babasahin natin ngayon ang kwentong pinamagatang Earth. Isinulat ito ni Reposely Admin at iginuhit ni Kirti Jayakumar.
Ang sumusunod ay mungkahing sali ng kwento sa Filipino. Ang mundo. Ang pangalan ko ay Mundo. Mayroong mahigit na 7 bilyong taong nakatira sa akin. Ngunit, dahil sa mga taong ito, ako ay nagkakasakit na. Sana ay alagaan ako ng mga tao. Ang tanong ay, bakit daw nagkakasakit ang mundo? Tama. Nagkakasakit ang mundo dahil sa mga tao. Nagsulat ako sa mga dahon upang mabasa ng mga tao na malubha na ang aking sakit. Nakiusap ako sa mga tao na mag-recycle at itigil na ang paggamit ng plastic dahil sobra na akong nahihirapan sa dami ng plastic. Ang tanong ay, ano ang ginawa ng mundo upang maiabot ang kanyang mensahe sa mga tao? Tama! Nagsulat ang mundo sa mga dahon upang mabasa ng mga tao na malubha na ang kanyang sakit. Nang mabasa ng mga tao ang aking sulat, sila ay nagtulong-tulong upang linisin at alagaan ako. Lahat ng basura ay tinapon sa basurahan. Maraming pabrika na nagbubuga ng maiitim na usok ang nagsara. Sa pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat, naging malinis ang mga kalsada, naging masariwa ang hangin at mas malinis ang karagatan. Tanong: ano-anong mga ginawa ng mga tao para guminhawa ang mundo? Tama! Ang mga tao ay nagkaisa at nagtulungan ng lahat. Naging malinis ang mga kalsada, naging masariwa ang hangin at mas malinis ang karagatan. Ngunit may ilan pa ring mga tao na saan-saan pa rin nagtatapon ng basura. Marami pa rin ang mga walang malasakit sa kalikasan. Hindi lahat ay gustong gumaling ako sa aking sakit. Malubha pa rin ang aking sakit. Ngunit kahit papaano, sa simpleng tamang pagtapon ng basura ay gumagaan ang aking pakiramdam. Hindi ako lubusang gagaling kung may mga tao pa ring walang pakialam sa akin. Natutuhan kong kailangan nating pangalagaan ang kalikasan at protektahan to laban sa polusyon. Ako ay handa upang alagaan ang mundo. Ano kaya ang pakiramdam ng mundo? Bakit kaya? Sagutan ng mga sumusunod na tanong tungkol sa kwentong ating binasa. Para sa unang katanungan, sino ang may sakit? Tama! Ang mundo ang may sakit. Pangalawang katanungan, sino ang dahilan ng pagkakasakit ng mundo? Tama! Ang dahilan ng pagkakasakit ng mundo ay ang mga tao. Pangatlong tanong, ano-ano ang mga ginagawa ng mga tao na nagdudulot ng sakit sa mundo? Tama! Ang mga tao ay kung saan-saan nagtatapon ng basura at hindi naglilinis ng kapaligiran. Pang-apat na tanong, ano ang ginawa ni mundo upang ipaalam sa mga tao ang kanyang kalagayan? Tama! Nagsulat si mundo sa dahon upang ipaalam sa mga tao na malubha na ang kanyang sakit. Panglimang tanong, ano ang ginawa ng mga tao nang mabasa nila ang sulat ng mundo? Tama! Ang mga tao ay nagtulong-tulong upang linisin at alagaan ang mundo. Pang-anim na tanong, bakit hindi raw lubusang gagaling sa sakit ang mundo? Tama! Dahil may ilan pa ring mga tao na saan-saan pa rin nagtatapon ng basura, marami pa rin ang walang malasakit sa kalikasan. Pang-pitong tanong, paano kaya natin maipaparating ang nararamdaman ng mundo sa mas maraming tao? Tama! Maipaparating natin ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng impormasyon, paggawa ng mga poster o kampanya,
at pagiging mabuting halimbawa sa pangangalaga ng kalikasan. Pangwalong tanong, ano ang mangyayari kapag magpatuloy ang pagsasawalang bahala ng iba sa kalikasan? Sino ang magdurusa? Tama! Kung magpapatuloy ang pagsasawalang bahala sa kalikasan, lalala ang polusyon at masisira ang kalikasan. Lahat tayo, lalo na ang mga bata at susunod na henerasyon, ang magdurusa. At para sa panghuling katanungan, ano-ano ang mga ginagawa mo sa araw-araw na nakatutulong sa paggaling ng mundo? Narito ang aking sagot. Araw-araw akong nagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, nagtitipid ng tubig at kuryente at nagre-recycle ng mga gamit upang makatulong sa kalikasan. Ngayon naman ay magbahagi kayo ng inyong personal na karanasan o mga napansin kaugnay ng pangangalaga sa kapaligiran. Mahalaga na maipakita natin ang ating malasakit sa iba pang nilalang at sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalikasan sa inyong sariling mga kilos at gawain. Pagkumparahin natin ang mga larawang ito. Ito ang itsura ng kagubatan noon. Dati, mas malalawak at mas makakapal ang kagubatan. Dati, mas sariwa at malinis ang hangin at tubig. Dati, mas marami ang iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ngayon, marami ng kagubatan ang nakalbo dahil sa pagputol ng mga puno at pagmimina. Mas madalas ang pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa pagkasira ng kalikasan. Ngayon, may mga hayop at halamang nanganganib ng mawala. Pagkumparahin naman natin ang mga kabahayan noon. Dati, kakaunti pa lamang ang mga kabahayan. Dati, malalawak ang bakuran at may mga puno at halaman sa paligid. Dati, hindi siksikan ng mga bahay kaya may sapat na espasyo para sa bawat pamilya. Dati, mas tahimik at mas presko ang kapaligiran. Dati, mas magkakakilala ang mga magkakapitbahay. Ngayon, marami na ang mga kabahayan dahil sa pagdami ng populasyon. Ngayon, siksikan na ang mga bahay lalo na sa mga lungsod. Ngayon, mas maingay at mas mainit ang paligid dahil sa dami ng tao at sasakyan. Ngayon, kaunti na ang bakuran at open space. Ngayon ay mga subdivision na at matataas na gusali ang mga bahay para magkasya ang mas maraming pamilya. Ngayon naman ay pagkumparahin at paghambingin natin ang pares ng mga larawan na ayon sa kwentong ating binasa gamit ang mga salitang dati at ngayon. Ano ang itsura ng mundo dati at kung ano ang pakiramdam nito? Kung ano ang nakapaligid dito at iba pa. Halimbawa, gamitin ang signal word na dati at gamitin ang mga salitang mas makalat, malungkot, nahihilo. Gamitin naman ang signal word na ngayon. Iugnay ito sa mga salitang mas kaunti ang kalat, nakangiti, may sugat. Gamitin natin ang mga ito sa pangungusap. Halimbawa, dati maraming kalat ang nakapaligid sa mundo. Ngayon, mas konti na ang kalat na nakapaligid. Dati, mas malungkot ang itsura ng mundo dahil sa polusyon. Ngayon, mas nakangiti na ang mundo dahil inalagaan na ito ng mga tao. Ang mga salitang dati at ngayon ay ginagamit natin kapag naghahambing tayo ng isang bagay mula sa dalawang magkaibang panahon. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawain bilang isa. Sumulat ng pangungusap na nagkukumpara sa dalawang larawan. Gamitin ang mga salitang dati, ngayon. Magnilay at kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag.
Ang mga natutuhan ko ngayong araw ay ang kahalagahan ng pangangalaga sa ating mundo. Ang mga salitang patlang at patlang ay maaaring gamitin upang ikumpara ang isang tao, bagay o hayop na nagbago sa paglipas ng panahon. Ang mga tamang salita ay dati at ngayon. Isa sa mga paraan na magpapakita ng pagmamalasakit sa mundo ay pag-iwas sa pagtatapon ng plastic kung saan-saan. I-recycle ang magandang solusyon. Day 2. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can use new vocabulary words learned. Express different ways children can help take care of the environment. And create a pledge to help Earth and lessen plastic waste. Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Tingnan ang simbolong ito. Ano ang ibig sabihin nito? Saan ninyo karaniwang nakikita ito? Ang simbolong ito ay tinatawag na recycle icon. Ang recycle icon, ito ay 3 araw na paikot na bumubuo ng tatsulok, ay nagpapahiwatig na ang isang bagay ay maaaring i-recycle o muling iproseso upang magamit ulit. Ipinapaalala nito sa atin na huwag basta itapon ang bagay kundi ilagay ito sa tamang lalagyan upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Ang recycle icon ay karaniwang nakikita sa mga lalagyan ng basura na para sa recyclable na materyales. Mga bote, lata, plastik at kahon ng produkto. Ang recycling ay ang proseso ng pagbago o pagproseso ng basura o mga bagay na dapat nang itapon upang maging isang bagong bagay na maaari pang magamit muli. Narito ang mga bagay na pwedeng i-recycle. Papel, gaya ng dyaryo o magazine. Plastic, gaya ng bote ng tubig o bote ng soft drinks. Babasagin, gaya ng boteng babasagin at garapon. Lata o metal, gaya ng lata ng sardinas, soft drinks at iba pang delata. Karton, gaya ng kahon ng sapatos o kahon ng pagkain. Ngayong araw, palalalimin natin ang ating kaalaman ukol sa kung paano nakasasama ang paggamit ng plastik sa mundo. Handa na ba kayo? Balikan natin ang mga mahihirap na salitang ipinakilala kahapon. Malasakit. Lumulubha ang pakiramdam. Gumiginhawa ang pakiramdam. Nagbubuga ng usok. Recycle. Polusyon. Ating bigyang diin ang salitang recycle. Ang salitang recycle ay muling paggamit o pagproseso ng mga bagay na maaaring pakinabangan pa upang hindi masayang. Kilalanin naman natin ang mga bagong salita. Reusable. Straw. Tonelada. Ano nga ba ang kahulugan ng reusable? Ito ay nangangahulugang bagay na maaaring gamitin muli. Ano naman ang straw? Ito ay ginagamit sa pag-inom ng juice, tubig o soft drinks. Ano naman ang tonelada? Ito ay isang unit ng bigat na katumbas ng 1,000 kilo. Kasing bigat ito ng isang maliit na sasakyan. Narito ang mga halimbawa ng mga reusable na bagay, katulad ng straw, bote, lata, at papel.
Basahin ang mga sumusunod na salita gamit ang mga bagong salita. Una, 1 toneladang basura ang dala ng truck. Pangalawa, gusto niyang gumamit ng straw sa pag-inom ng juice. Pangatlo, gumamit ako ng reusable na baunan upang makatulong sa pangangalaga ng kalikasan. Tayo ay magbasa ng isang teksto. Narito ang pabalat ng teksto at ang pamagat nito. Ang pamagat ng babasahin nating teksto ay skip the plastic o iwasan ang paggamit ng plastic. Tungkol saan kaya ang tekstong ito? Bakit kailangang umiwas sa paggamit ng plastic? Pakinggang mabuti ang babasahin ko upang malaman kung tama ang mga hinuha ninyo. Ngayon ay basahin na natin ang tekstong ito. Pag-iwas sa paggamit ng plastic o skip the plastic. Makikita ang plastic kahit saan. Nasa sasakyan, bag, laruan, straw at iba pa. Minsan, paulit-ulit nating ginagamit ang ibang mga bagay na gawa sa plastic. Ngunit, ano ang nangyayari sa mga gamit na gawa sa plastic na ginamit natin ng isang beses lang? Tinatapon natin ito at madalas itong napupunta sa mga karagatan. Ang tanong, magbigay ng mga bagay na gawa sa plastic na nakikita ninyo ngayon dito sa ating silid-aralan. Saan daw ito napupunta kapag tinapon na? Ang mga plastic na ito ay maaring candy wrapper, isa sa mga baon ninyo. Plastic bottle, maaring ito ang dala ninyong tubig. Straw, maaring kayo ay gumagamit rin ng straw. At plastic bag, maaring ito ay pinaglalagyan ninyo ng inyong mga sapatos o mga gamit. Saan daw ito napupunta kapag tinapon na? Napupunta ang mga basurang ito sa karagatan kapag itinapon natin ang mga basurang ito kung saan-saan. Paano ito nangyayari? Nahuhulog ang plastic sa lupa, napapadpad sa malapit na anyong tubig at umaagos hanggang makarating ito sa karagatan. Nakakain ito ng mga hayop o di kaya ay naiipit sila dito. Naisip halimbawa ng ibong ito na pagkain ng plastic bag na ito. Ang tanong, ano kaya sa tingin ninyo ang mangyayari sa ibon na ito na nakakain ng plastic? Tama! Kapag nakakain ang ibon ng plastic na ito, maaari itong magkasakit dahil hindi natutunaw ang plastic sa tiyan. Babara ito sa kanyang tiyan na magdudulot ng pagkamatay niya. Kapag nasa tubig na ang plastic, maaari itong manatili sa tubig ng ilang daang taon. Maaari itong mapunit ng maliliit na piraso pero hindi ito tuluyang nawawala. Kahit ang mga maliliit na piraso ng plastic ay nakasasama sa mga halaman o hayop. Mahigit sa 8 milyong toneladang plastic ang nakakarating sa mga karagatan taon-taon. Paano ka makatutulong? Sumali ka sa mga grupo na namumulot at naglilinis ng basura sa mga ilog at baybay dagat. Isama ang iyong kapamilya sa pamumulot ng kalat. Tanong, nasubukan niyo na bang maging bahagi sa paglilinis ng kalat sa kapaligiran? Ano pa ang iyong pwedeng gawin? Piliing gumamit ng mga bagay na maaaring gamitin muli. Kapag ang isang bagay ay reusable, ibig sabihin ay pwede itong gamitin ng higit sa isang beses. Maaari ka ring umiwas sa paggamit ng plastic. Pag-usapan natin ang ilang mga ideya. Kapag nasa labas ka habang mainit ang panahon, magdala ng reusable na lalagyan ng tubig. Kapag magdadala ka ng baon, ilagay ang iyong pagkain sa baunan imbes na sa loob ng plastic bag. At paalalahanan mo ang mga nakatatanda na magdala ng reusable na bag kapag mamimili sa palengke. Tanong, ginagawa niyo ba ito?
Taas ang kamay ng gumagamit ng baunan, ng reusable na bag, ng lalagyan ng tubig. Kapag pupunta ka sa kainan, huwag ka nang gumamit ng straw. Ang mga tao sa Amerika ay gumagamit ng 500 milyong straw araw-araw. Kapag pinagdikit-dikit mo ang mga straw na iyon, maaaring mapalibutan nito ang mundo ng mahigit 2 beses. Kaya ayawan mo na lang ang paggamit ng straw. Tanong, ilang milyong straw daw? Marami ba yun o konti? Sa Amerika pa lang iyon. Paano pa kaya kung pagsamahin natin ang bilang ng straw na ginagamit sa ibang bansa at sa buong mundo? Ang mga tao sa Amerika ay gumagamit ng 500 milyong straw araw-araw. Napakarami nun. Kapag pagsamahin ng mga straw sa buong mundo, tuluyan ng masisira ang ating mundo. Paano naman kung binigyan ka ng plastic na hindi mo na magagamit muli? I-recycle mo na lang ito. Maaari mo itong gawing ibang bagay kaysa itapon sa basurahan. Maaari kang gumawa ng kakaibang bagay. Halimbawa, itong lalagyan ng pagkain ng ibon. Huwag na tayong gumamit ng mga plastic na bagay na isang beses lang pwedeng gamitin. At kung may makita kayong basurang gawa sa plastic, i-recycle na lang ito. Sabihan mo ang iyong mga kapamilya at kaibigan na tumutulong kang mabawasan ang plastic sa mga karagatan. Ngayon ay sagutin natin ang mga sumusunod na katanungan. Una, saan napupunta ang plastic kapag tinatapon natin ito? Tama! Madalas itong napupunta sa mga karagatan. Pangalawang tanong, paano ito nakasasama sa mundo? Sa mga hayop? Tama! Nagdudulot ito ng polusyon sa ating mundo at maaaring makain ng mga hayop na nagiging sanhi ng pagkakasakit o pagkamatay nila. Pangatlong tanong, bakit ba natin kailangang isaisip ang kapakanan ng mga halaman at hayop sa mundo? Tama! Dahil ang mga ito ay may buhay din na nakakatulong sa buhay ng tao. Kapag ang mga ito ay nawala, mawawala rin ang ating pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Pang-apat na tanong, ano kaya ang mangyayari kung patuloy ang pagdami ng plastic na kalat sa mundo? Tama! Kapag pinagdikit-dikit mo ang mga plastic na iyon, maaring mapalibutan nito ang mundo ng mahigit 2 beses. Lalala ang polusyon at mas maraming hayop at tao ang maaapektuhan. Panglimang tanong, ano-ano ang mga pwede mong gawin bilang bata upang mabawasan ang pagkalat ng plastic, lalo na sa mga karagatan? Bilang bata, maaari kang mag-segregate ng basura, gumamit ng reusable na gamit at iwasan ang single-use plastic. Pang-anim, ano-anong mga reusable na bagay ang kasalukuyang ginagamit mo na? Ano-ano pa kaya ang mga reusable na bagay na maaari mo pang gamitin para makaiwas sa pagtapon ng plastic? Ang mga reusable na bagay na maaari mo pang gamitin para makaiwas sa pagtapon ng plastic ay ang tumbler, baunan at eco bag. Maaari pang gumamit ng reusable straw at kubyertos. At para naman sa panghuling katanungan, ano ang pwede mong gawin kapag may nagbigay sa iyo ng straw para sa inumin mo? Maaari kang tumanggi ng maayos kung hindi mo naman kailangan o gumamit ng sarili mong reusable straw. Bilang isang mag-aaral, paano ka makakatulong upang mabawasan ang basura sa paligid? Ano ang gagawin mo? Narito ang mga halimbawa kung paano kayo makakatulong sa mundo at makakabawas sa plastic na basura. Una, gumamit ng reusable na baunan. Pangalawa, magbaon ng tubig imbis na bumili ng tubig sa plastic na bote.
Pangatlo, magdala ng bag o bayong kapag mamimili sa palengke. Pang-apat, tumulong sa pagpulot ng kalat sa baybayin. Pang-lima, gamiting muli ang plastik na bote bilang alkansya. Pang-anim, pumili ng pagkain na hindi nakabalot sa plastik. Mag-isip ng sariling pangako. Ihambing ang inyong mga ginawa noon sa inyong planong gagawin ngayon na mas marami na kayong natutunan tungkol sa plastik na basura. Gamitin ang pares ng mga salitang dati, ngayon. At para naman sa gawaing ito, iguhit at isulat kung ano ang ginagawa mo dati at kung ano ang pwede mong gawin mula ngayon para mabawasan ang plastik na kalat sa mundo. Ngayon naman ay magnilay at kumpletuhin ang mga sumusunod na pahayag. Ang mga natutuhan ko ngayong araw ay kung paano nakasasama ang paggamit ng plastik sa mundo. Isa sa mga salitang natutuhan ko ngayon ay ang salitang reusable. Maaari akong makatulong sa pagbawas ng kalat na plastik sa mundo sa pamamagitan ng pagre-recycle ng mga plastik at pagpili ng mga bagay na maaaring gamitin muli. Ayan mga bata, naibigan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!